16 Pro 5G. Eto na nga guys, yung pinakamahal ng Realme ngayong 2026. Nabili ko to sa halagang 25,000 pesos. Early bird price yon. Tapos sobrang swerte ko pa. Because meron siyang freebie dito na action camera by Akazo, which is worth 5,000 pesos. So sabihin na lang natin, 25k minus 5k, naging 20k na lang yung presyo niya. Pero ngayon, wala na yung freebie. Tapos, nagmahal pa siya. 30k na etong phone na to kapag walang voucher. And sa 30k, ano ba yung makukuha mo? Well, meron ka ng 200MP main camera, 50MP selfie camera, MediaTek Dimensity 7300 processor with 7000 mAh of battery and 80 watts of fast charging, and also 8GB of RAM plus 256GB of storage. Medyo, nangangamoy overpriced. Kaya naman in this video, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga dapat yung malaman kung nagbabala kayong bumili netong phone na to. Kaya naman, simulan natin ang full review in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTN TV. Oh, by the way, meron tayong upcoming 4 phone giveaways this month of May. May 27, 2026. Mark your calendar guys dahil nga pipili lang naman tayo dito ng lucky commenter sa ating channel. Kaya naman mag-subscribe ka na and comment down below. Now, kapag bumili ka nitong phone na to, eto yung makukuha mo. Siyempre, unang-una is yung smartphone. Eto nga pala guys, is yung purple na variant. Pero meron ka pa isang choice which is yung gray. Ewan ko bakit purple yung binili ko. Pagkatapos naman yan, nandito yung kanyang mga paperwork, USB-A to Type-C na cable, and lastly, yung kanyang SuperVOOC 80 watts fast charging brick. Ay, meron pa pala. Sabi ko lastly. Nakalimutan ko dito yung kanyang clear na jelly case, and of course, yung kanyang SIM ejector pin. So far guys, yun lang talaga yung makukuha mo kapag bumili ka ng Realme 16 Pro 5G. Maswerte lang talaga ako na naka-avail ako nung meron pa siyang freebie na ganito. So mas sulit talaga kapag merong ganito guys. Gagamitin ko yan soon. Now, let's talk about the build of this phone. Si Oppo Find X9 ba to? Sobrang lapit ng design guys. Ang ganda, di ba? Kung medyo namamahalan ka sa Oppo Find X9, eto na yung option mo. Kaso lang pagdating sa color, either gray lang or yung purple. But yes, this is a very good looking phone pag nasa malayuan. Now, hindi ko sana gustong i-bash etong phone na to. Pero kasi pagdating sa kanyang build, this only has plastic back, plastic frame, and glass front. Most of the brands nowadays, pagdating dito sa presyong ganito or even cheaper, like this one, meron na siyang glass back tapos aluminum frame na rin. Ito naman, wala talaga siya ni isang ganun. So before buying this phone, nag-expect na talaga ako na syempre mahal to. Siguro aluminum na yan or glass back. But yes, nung dumating, medyo na-down talaga ako dito guys. Dahil nga, mafe-feel mo talaga yung pagiging cheap niya or yung parang same lang naman yung experience sa mga murang smartphone kasi nga plastic siya pagdating sa frame and pagdating sa kanyang back. Now, design-wise, wala talaga akong makitang flaw dito guys. Like, sobrang lupit niya. Even sa kanyang camera module, napakaganda ng pagkakadesign. Hindi to masasabing mukhang iPhone, hindi rin siya masasabing mukhang Google Pixel. So, meron talaga siyang originality. Even the color, unique. And even pagdating sa kanyang size, okay lang din. I would recommend this para sa mga taong gusto mag-flex ng kanilang back camera dahil nga, as you can see, diba? Kung kayo na nanonood lang, aakalain nyo talaga na sobrang ganda nitong phone na to. Pero kapag hinawakan nyo na guys, medyo made-disappoint na kayo. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsusupport ng up to 2 SIM card. Katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa kanyang left side, wala tayong makikita. Tapos sa top naman, nakalagay yung kanyang secondary speaker na napakalit lang. Tapos yung kanyang secondary microphone. Ngayon, dito naman sa my part ng kanyang camera module, nakalagay dito yung kanyang 2 cameras which is one at the top and one at the bottom. Yung nasa right side dito guys is not a camera but it is an IR blaster. So pwede mo pa rin gamitin itong phone na to as a remote control. Pagdating sa inyong mga TV, projector, or even aircon, pwede nyo itong gamitin guys kapag nawala yung remote control nyo. Or extra lang. Depende na sa inyo yun. Pwede nyo itong i-test. Magpunta lang kayo sa mga appliance stores nyo tapos try nyo doon sa mga pwedeng i-remote like yung mga TV doon, di ba? Gamitin nyo to. Try nyo doon. Now, another cool thing about this phone is yung kanyang flash. So pwede kang pumili dito guys. Unlike sa other
smartphones na isang kulay lang talaga yung flash. Eto guys, pwede siyang warm and pwede rin siyang cool. O, diba? Napaka cool. Basta, depende na sa inyo yon kung anong mas gugustuhin nyo. Pero yes, at least meron kang ganong option. Parang siyang merong dalawang flash dito sa likod na naka-combine. Maganda, diba? Now, lastly, when it comes to the build of this phone, pwede nyo tong ilubog. Yes! Sa wakas, meron siyang malupit na feature dito, guys. So, with this one, it has IP68, IP69, IP69K pagdating sa kanyang water and dust resistance. That is why when it comes to underwater shots, underwater videos, pwede mo na yung gawin dito sa phone na to. Basta as long as fresh water lang, like yung mga swimming pool natin, hindi ka naman sa mga rivers, lakes. Pero sa dagat, wag na wag. Napakadelikado ng tubig ng dagat, guys. So far, napakaganda naman itong phone na to, pero again, kinulang talaga siya just because made of plastic pa rin. Now, let's talk about the display of this phone. Unang-una nyo mapapansin, guys, is andito na yung kanyang fingerprint scanner. So, this has an in-display fingerprint scanner. Napakabilis lang. Isang touch mo lang and nag-unlock na siya kaagad. Pagdating naman dito sa kanyang specs, eto guys, ay merong 6.78-inch AMOLED display with 1.5K resolution. Nagso-support na rin to ng HDR10+, 144Hz refresh rate, and up to 6,500 nits of peak brightness. That is why when it comes to outdoor use, or kapag nasa ilalim ka talaga ng araw, nako po, walang problema yan. Napaka-bright ang display netong phone na to. Tapos, kung mapapansin nyo rin guys, parang tuldok lang yung kanyang selfie camera. So, yung kanyang punch hole display is actually very good. Napaka-immersive na to when it comes to watching movies, videos, and when it comes to the speed, nako, 144Hz is just so fast na kapag gagamit kayo ng mas mahina dito guys, like 90Hz or even 60Hz, nako, baka sasakit yung mga mata nyo kapag galing kayo sa ganitong smartphone. Pero, kapag galing naman kayo sa 60Hz, mapapansin nyo kaagad na bumilis or parang mas powerful na yung device na gamit nyo. Dahil nga, isang swipe mo, napaka-smooth. Wala kang makikitang parang lag or delay. Tinignan ko yung mga app-specific refresh rate dito, guys. And actually, lahat ng mga apps dito is up to 120Hz lang. So, unfortunately, hindi pa rin magagamit yung 144Hz. But at least, kapag in-offer na yon, edi, isa na kayo sa mga nauna na makakagamit ng 144Hz. But yes, when it comes to the brightness, quality, resolution, and even speed, okay na ako sa display netong phone na to. But, meron lang akong medyo problema dito, guys. Yung kanyang protection is just hindi masyadong sikat. Ito ay merong AGC DT Star Most Level 6 pagdating sa kanyang protection. Pero, I think this display isn't as strong as Corning Gorilla Glass Victus or yung mga Corning Gorilla Glass man lang na mga magaganda. Kaya naman, yes, dun lang siguro ako medyo nakulangan pagdating dito sa kanyang overall display. Yung bezels niya, napaka-thin, perfect na perfect to sa YouTube, Facebook, and iba pang mga social media na gamit nyo. Tapos, pagdating sa kanyang size, guys, malaki na rin po siya. Kasing laki lang sila ng Infinix Note 60 Pro. So, overall, when it comes to the display, okay na ako dito kay Realme 16 Pro 5G. But, is it the best? Well, medyo tricky na question yan. Kasi most of the other smartphones at this price point, ganito naman talaga yung specs when it comes to the display. Pero yung protection nila, mas malupit. Eto, di masyado. Now, let's talk about the performance of this phone. Unang-una, eto guys, ay meron ng Android 16 and nagsusupport na siya ng up to 3 major updates dito sa ating country. Sa Europe guys, meron siyang up to 5 major update. Dito, 3 lang. Bakit ganun? But yes, depende na sa inyo yun kung kontento na kayo doon. And also, pagdating naman dito sa kanyang UI, eto guys, inauguran na ng Realme UI 7. So far, okay naman ako dito sa kanyang software. Malinis. And also, when it comes to setting this phone up, medyo madami pa rin siyang mga bloatware. So, kailangan mo pa tong i-delete guys. Mga casino, mga games. Ooh. Ew. 30K na smartphone, tapos meron pa rin ganito. Hindi ko naman to in-enable when setting this up, pero yes, meron pa rin. Ngayon, when it comes to the specs naman, eto guys, merong MediaTek Dimensity 7300 like I've said, and meron din siyang octa-core CPU up to 2.5 GHz, and Mali G615 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Dito na tayo medyo, boom! Bumagsak dahil nga even yung mas mura ng 10K which is yung Infinix Note 60 Pro meron ng MediaTek Dimensity 7400 which is mas better talaga compared to this one. Example na lang natin yung Antutu benchmark. Eto guys, nakakuha ng 960,000, hindi man lang umabot ng million. Eto 1,100,000 na. Pero kung performance yung pag-uusapan, nako, paano na lang kaya to? Poco X8 Pro na mas mura pa sa Infinix Note 60 Pro
ay meron ng 2,100,000 plus dito sa Antutu benchmark. So, sabihin na lang natin, more than 2x yung power nitong Poco X8 Pro compare dito kay Realme 16 Pro. And nabili ko lang to ng 15K. Ito naman 30K yung presyo, 'di ba? 2 times sa mas mahal, 2 times sa mas powerful. Anyari, Realme. Sorry. Now, don't get me wrong, hindi naman to ina-advertise ng Realme na pang gamer or more likely best talaga when it comes to gaming. Kaya naman, hindi natin sila masisisi. And kapag ginamit mo naman to sa mga usual lang na games like yung Mobile Legends, Call of Duty, and even Hawk, wala na tong problema guys. I'm telling you, okay na to sa mga games na yan. Tinest ko to actually, and as you can see dito sa Mobile Legends, sobrang smooth, sobrang ganda. The graphics is very good dahil nga maganda yung kanyang display. Napaka-smooth din, walang mga lags, walang mga frame drops as long as meron kang magandang internet connectivity. Dito naman sa Honor of Kings, ganun pa rin. Same na same lang sa Mobile Legends. I think makakapag-rank up ka na ng mabuti dito sa Honor of Kings when eto yung gamit mo. Dito naman sa Call of Duty, halos ganun pa rin. Yes, mas mabigat na to ng konti, but capable pa rin etong si Realme 16 Pro 5G pagdating sa game na yan. Ngayon, yung na-experience ko rin dito guys is, syempre, hindi siya perfect. Kaya naman, when it comes to playing games ng matagal, medyo mag-iinit talaga siya. And kapag nag-iinit na siya, like walang aircon or di ka naman walang electric fan, nasa labas kayo, nasa arawan, dun, magkaka-experience talaga kayo ng mga lags or mga counting frame drops using this phone pang gaming. Pero kapag ibibigay mo to sa mga mama at papa nyo, Facebook lang, YouTube, text, tawag, I think guys, wala na tong problema. Maganda na etong phone na to para sa mga task na yan. So performance-wise, this is not near the best pagdating sa kanyang presyo, pero still, nagagawa niya naman ng mabuti yung mga usual nating ginagawa. So I think napakarami talaga yung magbabatch sa processor nitong phone na to. But yes, kung gamer ka, do not buy this phone. If you value the performance, the speed, the overall long-term experience, I think hindi ko to mare-recommend. Pero kung ikaw ay merong work, merong anak, di ba? Wala ka ng time para sa mga games na yan, okay lang naman etong si Realme 16 Pro 5G. Now, let's talk about the battery of this phone. So eto guys, ay merong napakalaking 7,000 mAh battery, even though hindi naman siya ganun kakapal. And meron din siyang 80 watts of fast charging. So hindi lang siya malaki, medyo mabilis na rin po siya. Wow. Now, in comparison with the Infinix na merong 90 watts or Poco X8 Pro na merong 100 watts, this is not surprising at all. Like, expected na to. Hindi na to pwedeng i-hype or ipagmalaki. Pero at least meron. Dahil nga, Realme naman to. Hindi naman to Poco. Hindi naman to Infinix. Si Realme, mas naging premium brand na talaga. Hindi na siya katulad ng dati na sobrang sulit. Eto guys, kung sino yung may budget, siya yung merong Realme. Ganun na ngayon. Parang kasing level na niya yung Samsung and yung iba pang mga premium brand. So again, at least meron. Kapag etong phone na to yung gamit mo, pwede ka nang umabot ng up to 2 days. Dahil nga sobrang kunat, maganda yung kanyang power saver. Hindi siya basta-bastang kukuha lang ng battery kapag nakatulog lang or hindi mo ginagamit. Kaya naman guys, recommended ko to. Kung ayaw nyo ng isang smartphone na parang magnanakaw, like nakalagay lang dyan, tapos pagbalik mo, nakuha na ng battery, merong ganun. And again, dito guys, hindi mo ma-experience yun. Now, sa charging naman, mabilis lang din to. Dahil nga, with the 80 watts fast charging, you can charge this phone from 0 to 100% in just 1 hour. Yeah, wow. 60 minutes lang guys, approximately. And for me, napakabilis na nun. Parang nag-CR ka lang ng napakatagal. Tapos, pagbalik mo, wala na. Puno na yung phone mo. And birang-bira lang naman mag-start from 0, di ba? Most likely, from 20%, 30%, o di ba? So, pag-charge mo, napakadali lang talagang mapuno. Legit. Also, meron tong feature na wala sa Poco. And this is the bypass charging. So, kapag gamer ka, and you know, hindi ko naman talaga to recommended sa gamer, pero at least, kapag gamer ka, and you happen to have this phone, you can enable that feature para directly lang pupunta yung supply ng kuryente sa inyong mga system and hindi na siya dadaan sa inyong mga battery, and that way hindi madadamage yung mga battery nyo kung naglaro kayo or gumagamit ng smartphone while charging. So far guys, okay na ako dito sa battery nitong device na to. Naka-keep up talaga siya dito sa dalawang brand na tinaguriang sobrang sulit or sobrang lupet ng specs, o diba? So battery wise, nakahabol naman si Realme, and so far
Therefore, pagdating sa pagiging makunat, ito talaga yung recommended ko guys. Realme pa rin. Legit. Realme, Oppo, Vivo, mga ganong brand. Yun talaga yung hindi magnanakaw ng battery. Sana experience ko lang. Now, let's talk about the camera of this phone. So, kung kinopya niya nga talaga si Oppo Find X9, dapat lang din na malupit yung kanyang camera. 30K to. Syempre, dapat lang mangyari yun. Hindi naman siya malupit sa performance. Hindi naman sila gumastos sa build quality niya. So, tingnan natin. Pagdating dito sa kanyang likod guys, it has 200MP main camera plus 8MP ultra-wide. Dito naman sa kanyang selfie, meron na po siyang 50MP selfie camera. Yes, kakaiba to. Yung iba kasi hindi masyadong focus sa kanilang mga selfie camera. Pero si Realme, andito na high quality na selfie camera yung nilagay. Now, dito sa kanyang camera app, napakarami mong pwedeng gawin. Like yung portrait, vibe, yes, meron siyang vibe dito. And kung gusto mo talaga ma-maximize yung 200MP mode niya, you can take it dito sa kanyang high-res mode. And with this one, kapag ginamit mo to guys, yes, sobrang sharp ng picture mo na even though i-crop mo siya or i-zoom in, magiging sharp pa rin yung quality niya. So, ganun yung purpose nito guys. Now, dito naman sa kanyang more, napakadami. Pro video, slow-mo, long exposure, dual video, and again, yung underwater mode. Now, take note na kailangan mo talaga itong i-enable bago kayo kumuha ng mga pictures or videos underwater dahil nga, kapag hindi mo to in-enable guys, merong mga times na matotouch or mare-register ng phone as touch yung tubig. So, pwedeng ma-end yung mga videos nyo and things like that. So, with this one, i-disable niya lahat ng touch dito sa display. Tapos, yung gagana na lang is yung kanyang mga buttons, which is a pretty good idea. Now, dito naman sa kanyang mga photos, guys, nako, sobrang lupit na netong phone na to. As you can see, sobrang sharp, sobrang kuhang-kuha niya talaga yung mga details. Tapos, pagdating sa kanyang saturation and color production, okay na ako dito, guys. Sa totoo lang. Although, the fact still remains na eto ay merong Realme vibe na parang mas contrasty, mas warm ng konti. So, hindi talaga siya masasabing natural or same sa iPhone vibes. Pero merong mga times na makakakuha siya na parang iPhone actually. So, depende na talaga yon sa mga kumukuha ng picture. So, kapag kayo ay magaling, I think makakakuha talaga kayo ng magandang photos using this phone. Kapag hindi naman, maganda pa rin. Pero, hindi masyado. Ngayon, dito naman sa kanyang ultra-wide, okay na okay pa rin to. Even though 8MP lang siya, masasabi nating maliit or pwedeng i-judge na pangit. Pero, no, maganda siya. Kapag merong magandang lighting, maganda yung pagkaka-angle nyo, tapos groupie-groupie lang kayo ng ganun, okay na okay yung kanyang ultra-wide camera, guys. Hindi ko lang siya recommended when it comes to low-light photography or low-light videography. Pero, pagdating sa daylight, okay na okay. Maganda yung kanyang ultra-wide camera. Halos same lang sila ng kanyang main camera when it comes to color reproduction, saturation, and things like that. Dahil nga, it's more on the image processing nitong phone na to. Hindi siya masyadong into the camera itself, pero nag-improve sila when it comes to the image processing, guys. So, while taking photo, hindi pa siya masyadong maganda, pero yung magiging result after the processing is malupit na. Na, sa kanyang selfie camera naman, ganun pa rin. Maganda pa rin. Hindi ko na-expect na mag-i-improve na yung accuracy ng Realme when it comes to the skin tone, the color production. Dahil nga, most likely, yung mga Realme dati, guys, palaging pinapapogi. Sobrang smooth o di kaya naman sobrang puti. Dito, guys, okay na siya. Nag-improve na talaga siya. And meron ka pang unique na option. Like, pwede mo i-2 times yung selfie camera. Pwede ba yun? Meron bang nag-zoom ng selfie camera? But yes, you can also have it wider with a 0.8x. Now, overall, when it comes to the photo quality of this device, nako, okay na talaga ako dito kay Realme 16 Pro 5G. One of the best results dito sa camera na nakita ko at this price point. Pero, kulang siya sa features. Like, sa sobrang daming features niya, kulang pa rin. Dahil nga, yung mga phones at this price point, guys, nag-o-offer na sila ng telephoto. And this one doesn't have it. Like, meron lang siyang digital zoom up to 4x. Yes, okay pa rin naman to, guys. Like, yung image processing niya talaga yung nagdadala. Makakuha ka pa rin ng good photos. Pero kapag ikukumpara naman natin sa mga telephoto talaga, medyo lamang talaga yung merong telephoto. So, dun na naman medyo nagkulang etong phone to when it comes to the photography. The rest, okay na po siya. Ngayon, let's talk about the video. Eto, guys, ay makakakuha na ng up to 4K at 30fps, both main camera and selfie camera. You can also have 60fps, pero 1080p na lang. Yun lang. Wala siyang 4K at 60. And ngayon, try natin. This is the video quality using this Realme 16 Pro 5G, 4K at 30fps. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanya selfie. Eto naman, guys, yung selfie video niya. 4K at 30fps pa rin. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Parang pogi ko dito.
Fresh na fresh. Comment down below. Now, when it comes to the video quality guys, I think this is a bit contrasty pagdating dito sa kanyang back camera. Like, yung t-shirt, yung colors in general, medyo contrasty talaga siya. Dito naman sa kanyang selfie, medyo lacking pagdating sa kanyang contrast. So, medyo soft na siya, tapos medyo nakakaputi. Baliktad po compared sa kanyang main camera. All in all, when it comes to the video quality, this isn't it. Like, marami pa talaga mga other options na mas maganda dito guys. I guess na perfect nila masyado yung kanyang photography na nag-expect ako pagdating sa kanyang video. Pero video really sucks. So 30k, walang 4K at 60 FPS. Tapos pagdating naman sa paggamit, hindi pa rin ganun ka polish, di ba? Sayang. Oh my god, Realme, you disappoint me. All in all, recommended ko ba itong si Realme 16 Pro 5G? Well, not now. Siguro kapag nag-sale to ng around 20k or mas mababa pa, pwede na to. Pero kapag 30k guys, or mga 25k pataas, no. Halos lahat ng feature nitong phone na to is andito na kay Poco X8 Pro, but half the price. Meron pa nga tong feature na wala dito, di ba? Yung build quality, aluminum na. O di kaya naman, yung Infinix Note 60 Pro na meron ng pailaw-ilaw sa likod. Walang ganyan si Realme. Tapos 20k lang to. Mas mahal to ng 10k. Unfortunately, sa presyo niya ngayon, hindi ko na siya i-recommend. Pero, nung nabili ko siya sa 25k plus this one, medyo okay naman ako dito. So, that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo. And if you did, well, just subscribe and also comment down below sa mga gustong sumali sa ating monthly phone giveaway. So, that's it. I'm JP and this is JTTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.